Nang sumilip ang dalagang ito sa bintana ng kanyang silid, nakita niya ang kanyang ama na nakikipag-usap sa isang batang lalaking palaboy. Nagtaka siya kaya agad siyang lumabas ng bahay. Ngunit pagdating niya sa pintuan, papasok na ang kanyang ama habang nakatayo pa rin sa labas ang palaboy. "Ama, magbibigay ka na naman ba ng pagkain sa isa pang palaboy?" Inis na tanong niya. Ngumiti ang kanyang ama at sinabing, "Oo, marami naman tayong pagkain. Mas mabuti nang maibigay ito sa mga nagugutom kaysa itapon lamang, gaya ng madalas mong ginagawa." Lalong nainis ang dalaga. Lumabas siya at galit na sinabi sa palaboy, "Humanap ka ng trabaho at kumita ng sarili mong pera. Pagod na akong makakita ng mga pulubing umaasa sa libre. At alisin mo nga ang marurumi mong sapatos sa aming driveway." Habang bumabalik siya sa loob ng bahay, lumabas naman ang kanyang ama, dala ang isang supot ng pagkain. Ibinigay niya ito sa palaboy. Ngunit palihim pa niyang iniabot ang isang sobre. "Narito ang $500. Gamitin mo ito upang makapagsimulang muli. Itago mo para hindi makita ng anak ko." Napaluha ang lalaki. "Maraming salamat po. Sana balang araw ay masuklian ko ang kabutihang ipinakita ninyo sa akin." Habang naglalakad palayo ang palaboy, narinig niyang sinabi ng dalaga, "Ilang beses ko nang narinig iyan. Hindi na sila babalik. Mga manloloko lang silang naghahanap ng libreng tulong." Ngunit mahinahong sumagot ang ama, "Kapag nagbibigay tayo, hindi tayo dapat umaasa ng kapalit. Mas mabuting gumawa ng mabuti kaysa mag-alala kung paano tayo babayaran ng iba." Tahimik na lamang ang dalaga at lumayo. Lumipas ang 10 taon. Habang nasa paaralan ng dalaga, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama. "Anak, alam kong nasa eskwela ka, pero nasa ospital ako. Malubha ang kalagayan ko. Kung maaari, dumaan ka." Nabigla siya. Pagdating niya sa ospital, nalaman niyang nabangga ng isang lasing na driver ang kanyang ama. Malubhang nasira ang atay nito at sinabi ng mga doktor na 2 na lamang buwan ang maaari niyang mabuhay kung hindi agad makakahanap ng donor. Humagulgol siya. "Ama, huwag kang susuko. Kailangan kita. Hindi kita hahayaang mawala. Hahanapan kita ng donor." Lumipas ang mga araw at hindi siya tumigil sa paghahanap. Hanggang isang araw, may kumatok sa kanilang bahay. Pagbukas niya ng pinto, isang estranghero ang nakangiti sa kanya. "Napakaganda mo ng dalaga, marahil hindi mo na ako naaalala." "Pasensya na po, pero sino kayo?" "Ako ang palaboy na tinulungan ng iyong ama, 10 taon na ang nakalipas." Natigilan siya. "Iniingatan ko pa rin ang sulat na nasa loob ng sobreng may $500 na ibinigay niya sa akin. Ginamit ko ang perang yon upang magsimula ng sarili kong negosyo." Nagulat ang dalaga. "Nagbigay siya sa iyo ng $500? Hindi ko yon alam." Itinuro ng lalaki ang isang bago at mamahaling sasakyan na nakaparada sa driveway. "Iyan ang pangarap na sasakyan ng iyong ama. Binili ko yan bilang pasasalamat sa kabutihang ipinakita niya sa akin." Ngunit agad namang napalitan ng lungkot ang mukha ng dalaga habang ikinuwento niya ang kalagayan ng kanyang ama. Nagulat ang lalaki. Kinabukasan, dumating ang doktor kasama ang dating palaboy. Ngumiti ang doktor at nagsabi, "May magandang balita kami. Ang lalaking ito ay perpektong donor match para sa iyong ama." Napaiyak ang dalaga. "Maraming salamat po. Patawarin ninyo ako sa lahat ng masasakit na sinabi ko noon." Ngumiti ang lalaki. "Ayos lang. Matagal na kitang pinatawad. Kung hindi dahil sa iyong ama, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. At ngayon, gusto kong ako naman ang maging dahilan upang mabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay." Matagumpay ang isinagawang operasyon. Makalipas ang ilang buwan, ganap nang nakarecover ang ama. At nang makita niya ang pangarap niyang sasakyan na regalo ng dating palaboy, hindi niya napigilang mapaluha. Sa araw na iyon, napatunayan ng lahat na ang kabutihang itinanim ng may malinis na puso ay hindi kailanman nawawala. Ang kabutihang ginagawa natin para sa iba ay nakikita ng Diyos. Maaaring hindi agad tayo masuklian ng tao, ngunit sa tamang panahon, ang Panginoon mismo ang magdadala ng pagpapala sa paraang hindi natin inaasahan. Sabi sa Biblia, sa Lucas chapter 6 verse 38, "Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig, at umaapaw ay ibibigay sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isinusukat, ay doon naman kayo susukatin." Kapag tayo ay nagbibigay ng may pag-ibig at walang hinihintay na kapalit, ang Diyos ang bahalang magsukli.
Sapagkat ang tunay na kabutihan ay hindi nawawala. Ito ay bumabalik sa takdang panahon ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panonood, naway naging aral ang kwentong ito. Hanggang sa muli, to God be the glory.